Isang araw, basta na lang hindi umuwi si Eman, ang lalaking minahal at pinakasala ni Dayan. Ang sabi ng pamilya nito, bumagsak ang sinasakyang eroplano at isa siya sa mga nasawi. Pero paano kung ang lalaking akala mong nawala na ay bigla mong makita? Buhay, humihinga, ngunit hindi ka kilala. Walang puwang si Dayan sa puso ng kanyang biyanan. Isang mapagmataas na ina, natutol sa relasyon nila mula pa noon. Kaya't nang malaman niyang buhay ang asawa, hindi siya pinayagang makalapit dito. Pero hindi siya basta sumusuko. Hindi sa lalaking pinangarap niyang makabuo ng pamilya. Nag-apply siya bilang empleyado sa mismong kumpanya ni Eman. At doon, unti-unting bumalik ang koneksyon nilang dalawa. Hanggang sa isang aksidente ang bumasag sa katahimikan. At sa wakas, bumalik ang alaala ni Eman. Ngayon, kailangan pumili ni Eman. Ang ina na nagturo sa kanya ng galit o ang asawa at anak na nagturo sa kanya kung paano magmahal. Handa ka na bang masaksihan ang pagbabalik ng isang lalaking muntik nang kalimutan ang tunay niyang tahanan? Ayos na ba lahat ng gamit mo? Yes. Nang tuluyang maisara ni Eman ang zipper ng maleta, ay nilinga niya ang asawa. Aalis na ako. Kinakabahang sinalubong ni Dayan ang mga mata ng kaharap. Kinakabahan ako. Ewan ko ba, hindi mo naman to unang beses na mag-out of the country para sa trabaho. Sinapo nito ang magkabila niyang pisngi at malambing pa na hinaplos-haplos. You're just overthinking, my love. 1 week lang ang convention. After that, I promise, babalik ako. Uuwi akong maayos, buong buo at mahal ka pa rin. Biro nito bago siya niyakap. Nakangiting ginantihan niya ang yapos na iyon. Tumawag ka ha? Hinarap niya ang una at huling nobyo na ngayon ay asawa na. Tumango naman ito. Mami! Daddy! Tumatakbo palapit ang 6 na taong kambal nila, sina Madison at Allison. Magbabay na kayo sa daddy ninyo. Binuhat ni Dayan ang bunsong lalaki habang sa asawa naman ang panganay na babae. Bye daddy! Mag-ingat ka po sa work doon! Bili ni Allison. Daddy, pasulubong po namin na toys ha? Nakangiting bulong naman ni Madison sa tenga ng ama. Nagkatawanan silang mag-asawa bago sila iginiya ni Emma na yakapin. Mamimiss ko kayo. Napapikit siya nang halikan siya nito sa ulo. Dasal niyang makabalik ng ligtas ang asawa niya sa kanila. Kumaway si Dayan kay Eman na sumakay na sa sariling kotse nito. Naroon sila sa pinto mag-ina. Inihahatid ng tingin ng asawa. Isang magandang ngiti ang iniwan nito bago tuluyang lumayo ang sinasakyan. Abala si Dayan sa paghahanda ng hapunan para sa mga anak. Sadya niyang inabala ang sarili sa nakalipas na oras, lalo na't hindi pa tumatawag ang asawa. Sinulyapan niya ang kambal na nasa sala at naglalaro habang nakabukas ang TV. Madison, Allison, halina kayo, kakain na. Dahil hindi kumikilos ang mga bata, ay nilapitan niya ang mga ito. Kakain na, stop munang paglalaro. Sabay niyang binuhat ang mga ito at kiniliti. Mami! Humagikik naman ng kambal. Hanggang sa matigilan siya sa narinig na flash report sa telebisyon. Naroon ang aksidenteng plane crash at saktong eroplano iyon na sinakyan ng asawa na flight papuntang Singapore. Mabilis na tumulo ang luha niya. Eman? Takot niyang wika. Dahan-dahan niyang naibaba ang mga bata. What's wrong, Mami? Takang tanong ni Madison. Sandali lang mga anak. Lumayo siya sa mga ito. Nanginginig niyang kinuha ang cellphone sa ibabaw ng mesa. Mama, sagutin niyo ho. Naiiyak niyang wika habang walang naririnig sa kabilang linya. Nang marinig ang busy tone, ay mabilis niya iyong binaba. Pero agad din iyong nag-ring. Naroon ang tumatawag niyang best friend na si Ivy. Hello, Dayan? Ivy! Iyak niyang bungad. Nakita mo na bang balita? Tanong nito.
Muli niyang sinulyapan ng telebisyon. Oo, hindi ko alam kung ayos lang si Eman. Tinatawagan ko ang mama niya pero hindi siya sumasagot. Hindi ko alam ang gagawin ko. Natataranta niyang sagot. Kumalma ka muna, Dayan. Nagpunta na si Raymart sa office para alamin ang kalagayan ni Eman. Pagtukoy nito sa asawa na nagtatrabaho rin sa kumpanya. Salamat. Balitaan mo na lang ako. Pupunta ako sa bahay ni Mama para makibalita. Iiwan ko muna ang kambal sa kapitbahay namin. Susunduin kita riyan. Sige. Nagkukumahog niyang dinala ang mga anak sa kapitbahay na madalas niyang pag-iwanan sa mga ito. Nang makalabas ng gate, ay naroon na ang kotse ng kaibigan. Mabilis siyang sumakay doon. Nakontak mo na bang biyanan mo? Tanong ni Ivy. Hindi pa eh. Sagot niya habang hawak ang cellphone. Baka naman ngayon pa siya mag-attitude. Sana isang tabi niya na muna ang pagtataray niya sa'yo. Siguro naman, kahit ngayon lang, nakipag-usap ng maayos si Mama. Lalo na't hindi namin alam kung ayos si Eman. Mabilis silang nakarating sa bahay ng biyanan na si Conchita. Pinagbuksan sila ng gate ng kasambahay. Nagmamadali silang naglakad magkaibigan patungo sa entrada. Mama? Mama! Natigilan si Dayan nang maabutan sa sala ang biyanan na may kausap sa cellphone. Ibinaba nito ang hawak at nakakunot noo siyang binalingan. Mama, kumusta ho si Eman? Puno ng pag-aalala niyang tanong. Wala na siya. Walang emosyon itong sambit. Ho? Para siyang nabingi sa sinabi nito. Wala na si Emmanuel. Kasama siya sa naging casualty sa bumagsak na eroplano. Napaluhod si Dayan sa panghihina. Hindi. Umiling niyang sambit. Dayan. Alalay siya ng kaibigan na umiiyak din. Hindi, Mama. Baka nagkakamali lang sila. Baka hindi yun ang asawa ko. Patuloy pa niya. Muling tumayo si Dayan para lumapit sa biyanan. Mama, ibigay niyong cellphone niyo sa akin. Ako ho ang kakausap sa kanila. Baka hindi si Emma nang nakasama sa plane crash. Kinuha niya ang cellphone pero muling binawi iyon ni Conchita. Mama! Iyak niya hanggang sa mapahawak na siya sa braso nito na agad iniiwas ng biyanan. Wala na siya! Tanggapin mo na! Wala ni isang nakaligtas sa kanila. Dagdag pa ni Conchita. Paano ang asawa ko? Wala ka ng asawa. Seryosong sagot ng biyanan bago siya tinalikuran. Naiwan siyang tulala habang marami ang luha. Kahapon lang ay kasama pa niya ang asawa. Kasama pa nila ng kambal. Paano sa isang iglap lang na wala ito ng ganoon kabilis? Sumisikip ang dibdib niya sa pag-iyak bago tuluyang nagdilim ang paningin. Dayan! Tili ni Ivy nang himatayin ng kaibigan. Dahan-dahang iminulat ni Dayan ang mga namumugtong mga mata. Liwanag ang unang bumungad sa kanya. Ivy? Nilinga niya ang kaibigan na tumayo mula sa pagkakaupo sa silyang nasa gilid ng kinahihigaan niya. Nasaan ako? Nasa ospital. Inalalayan siya nito nang banayad siyang bumangon pa upo. Anong nangyari? Nagkatinginan silang magkaibigan at kumurap ang mata niya nang maalala ang asawa. Si Eman, may balita na ba sa kanya? May iba bang balita? Nakita na ba siya? Sunod-sunod niyang tanong. Hindi ako naniniwala kay Mama na mawawala ng basta ang asawa ko. Nangako siyang babalik, kaya alam ko na babalik siya. Akma siyang bababa sa kama nang pigilan ni Ivy. Napatingin siya rito at nang makitang seryoso ang anyo nito, ay mabilis na nag-ulap ang kanyang mga mata. Bakit, Ivy? Naluluhang hinawakan nito ang kamay niya. Tumawag si Raymart. Nagkaroon sila ng urgent meeting sa kumpanya dahil sa nangyaring plane crash. At tama si Ma'am Conchita. Walang nakaligtas kahit isang empleyado. Napayuko si Dayan at napahagulhol. Hindi rin maipapadala ang mga katawan nila dahil sa kalagayan ng mga bangkay at sa layo ng lugar na pinagbagsakan ng eroplano. Patuloy na balita ni Ivy. Mas umingay ang iyak ni Dayan. Tumayo ang kaibigan at mahigpit siyang niyakap.
Ang sabi niya, babalik siya. Uuwi siya. Babalik siya sa amin ng mga anak niya. Kaya nasan siya, Ivy? Mabilis ang pangyayari. Natagpuan ni Diane ang sarili kasama ang mga anak sa columbarium. 1 buwan bago tuluyang napakremate ang naiwang katawan ng namayapang asawa. Ganoon na rin ang ilang mga kasamahan nito. Daddy! Narinig niya ang iyak ng mga anak na mas lalong nakapagpabigat ng kanyang puso. Naging napakahirap sa kanya na sabihin sa kambal ang nangyari sa ama ng mga ito. Daddy, sabi niyo po babalik kayo. Umiiyak na wika ni Allison. Kahit wala nang pasalubong na toys, basta ikaw bumalik ka, Daddy. Dagdag ni Madison. Nadudurog ang puso ni Diane habang naririnig iyon at nakatitig sa urn kung nasaan ang abo ng pinakamamahal na asawa. Pinunasan niya ang luha bago bumaba at humarap sa mga anak. Huwag na kayong umiyak. Alam niyo bang lagi nating kasama ang daddy ninyo? Nagtatanong ang anyo ng kambal. Itinuro niya ang dibdib ng mga ito. Nariyan ang daddy niyo sa puso niyo. Kasama natin siya habang buhay. At hindi siya kailanman mawawala. Sabay na niyakap ni Diane ang pinakamamahal na kambal nilang mag-asawa. Malungkot na umupo si Diane na makauwi sila matapos manggaling sa columbarium. I'm sorry, Diane, ha? Napatingin siya kay Ivy na katabi niya. Napansin ko lang kasi, bakit hindi nagpunta ang biyanan mo kahit isang beses man lang doon sa columbarium? Ni hindi kayo dinamayan kahit papaano. Isang buntong hininga ang ginawa niya. Oo, gets ko naman na noon pa man ay hindi ka na niya gusto. Pero sa ganitong trahedya sa buhay ninyo, hindi ba dapat kinakalimutan niya ang ganoong hindi pagkakasundo? Dagdag ni Ivy. Sinubukan ko siyang tawagan ng ilang beses, pero hindi niya talaga sinasagot. Gusto kong makipaglapit sa kanya noon pa man, pero siya ang pilit lumalayo. Parang lagi akong may sakit kung layuan at iwasan niya. Hinawakan ng kaibigan ng kamay niya. Subukan mo pa rin siyang kausapin. Nagdadalamhati rin si Ma'am Conchita. Uniko iho niya si Eman. Siguradong sobrang lungkot niya ngayon. Tumango naman si Diane. Ikaw muna ang bahala sa mga anak ko, Ivy. Huwag kang mag-alala. Sasamahan ko muna sila. Salamat. Mga anak. Tumayo si Diane at lumapit sa kambal. Matamlay na humarap sa kanya ang 2 bata. Pupuntahan muna ni Mami ang lola ninyo, ha? Tumango naman ang mga ito. Sandali niyang pinagmasdan ng mga anak. Dahil sa hindi nila pagkakaroon ng magandang relasyon magbiyanan, nadamay na rin ang mga apo nito. Hindi ito malapit sa ina ng asawa at halos hindi na rin nakilala. Nakarating si Diane sa bahay ng mga Velasco. Sa sala pa lang ay napakunot noon na siya nang marinig ang tila tumatawang biyanan. Nagmadali siya sa pagpasok at naroon ang ina ng namayapang asawa, nakadekwatro at may hawak na baso ng wine habang natawa. Ma? Natigilan ito nang makita siya. Tama bang nakikita ko? Nagtatakang tanong ni Diane. Natawa kayo habang nainom kahit kamamatay lang ng anak ninyong si Eman? Dismayado niyang tanong. Tumayo ito habang taas na taas ng isang kilay. Anong gusto mo? Umiyak ako nang walang humpay at maglupasay? Sarkastiko pa nitong tugon. Mama, anak niyo ang asawa ko at namatay siya. Pumatak ang luha niya at humina ang boses sa huling sinabi. Hindi niya maintindihan ng biyanan. Alam niyang mahal na mahal nito ang kaisa-isa nitong anak na si Eman. Kaya nga ayaw nito sa kanya. Pero bakit hindi niya ito kakikitaan noong una pa lamang ng pagluluksa ni Luha? Hindi na natin siya makikita kahit kailan. Pero nandito kayo, tumatawa habang nainom lang ng wine. Natigilan si Diane nang isaboy ang alak sa mukha niya ng biyanan. Nakaawang ang bibig niyang napatingin sa sarili. Wag na wag mo kong pagsasabihan sa sarili kong pamamahay. At lalong, wag na wag mo kong matawag na mama dahil hindi kita anak. May kinuha si Conchita sa bag at hinagis iyon muli sa kanya. Nakita niya ang ilang perang papel sa sahig. Iyan ang bayad sa pagluluksa mo. Pwede ba ngayong wala na ang asawa mo? Lumayo ka na. Isama mo ang mga anak mo.
At wag na ulit magpapakita rito. Naguguluhan si Dayan habang pinagmamasdan ito. Guard! Ma'am! Nagmamadaling pumasok ang gwardya. Ilabas mo ang babaeng to at wag nang papapasukin sa pamamahay ko kahit kailan. Sapilitin siyang iginiya papalabas ng gwardya. Nang makarating sa gate ay nilinga niya ang bahay ng biyanan. Hindi niya alam na may isasama pa pala ang ina ng kanyang asawa. At bakit bigla na lang siya nito gustong lumayo. Ano? Bulalas ni Ivy nang ikwento niya ang nangyari sa kanila ng biyanan. Naroon sila sa kusina at magkaharap. Talagang sa pinagdadaanan niyo ngayon, ganoon ka papakitunguhan ng biyanan mo? Hindi naiwasan ng kaibigan ng mainis sa narinig mula sa kanya. At saka, ano nga yung sinabi mo? Tumatawa siya at nainom? Aba, sa lahat naman ng nawalan, para siya patong nagsiselebrate. Patuloy pa ni Ivy. Sanay na ako sa lahat ng masasakit na mga salita na binibitawan niya. Pero ang hindi ko maintindihan ay yung parang wala lang ang pagkamatay ni Eman sa kanya. Nagkatitigan silang magkaibigan. Alam mo, ang weird talaga niyang biyanan mo. Hindi ko alam, pero iba ang pakiramdam ko, Ivy. Parang gustong-gusto ni Mama tong nangyayari. Nag-iisip na saad ni Dayan, hanggang sa may kumatok sa pinto. Sandali lang. Tumayo siya at nagtungo roon. Nakita niya ang ginang na si Sela, ang may-ari ng nabili nilang bahay na mag-asawa. Ano hong problema, Aling Celia? Kinuha nito ang kamay niya at ipinatong ang pera. Nagtataka niya iyong tiningnan. Binabawi ko na ang bahay ko. Ho? Umalis na kayo, Dayan. Sandali lang, ho. Nagbago na ang isip ko. Hindi ko na gustong ibenta ang bahay. Pero Aling Celia, bakit naman bigla-bigla? At ngayon pa. Singit ni Ivy mula sa kanyang likuran na ikinalingon niya. Muli siyang bumaling sa may-ari ng bahay. Wala pa ho kaming malilipatan ng mga anak ko at kamamatay lang ng asawa ko. Hindi ko na problema yun, Dayan. Inispang kumamot ang ginang. Lumayas na kayo sa bahay ko. Yun lang ang gusto kong mangyari. Mahigpit na hawak-hawak ng umiiyak na si Dayan ang kamay ng kambal habang nakatanaw sa di kalayuan na bahay. Naroon ang mga tauhan ni Aling Celia at inilalabas ang mga gamit nila. Halina kayo mga anak. Pinunasan niya ang mga luha at pinulot ang ilang mga bag, laman ng kanilang mga damit. Doon na muna kayo sa amin, mag-iina. Sambit ni Ivy nang magbaling sa kanila. Ngumiti siya ng maliit bago umiling. Nakakahiya sa inyo ni Raymart at magiging alalahanin niyo lang kami. Magiging maayos kami ng mga bata. Nahanap ako ng mauupahan kahit na maliit na unit ng apartment. Dagdag niya. Sige, sasamahan ko na kayo. May alam akong malapit na apartment sa amin. Binuksan ni Ivy ang pinto ng kotse nito, sumakay silang mag-iina roon. Habang palayo ang sasakyan, ay tumulo ang luha niyang sinulyapan ang naging tahanan nilang mag-asawa bago pa sila nagkaroon ng kambal na anak. Isa ang bahay na yon sa mga alaala ni Eman, na ngayon ay tuluyan na ring mawawala sa kanila. Mami! Hinawakan ni Madison ang kamay niya. Pinunasan niya ang sariling mga luha bago hinawakan sa pisngi ang anak. Ayos lang po ba kayo, Mami? Para sa inyo ni Allison, magiging maayos ako. Nakangiti si Dayan habang pinagmamasdan ng urn ng asawa. 1 taon ang nakalipas, pero parang laging kahapon ka lang nawala. Hinawakan niya ang babasaging salamin na nakatapat sa litrato nito. Walang nagbago. Mahal pa rin kita, Eman. Mahal na mahal ka namin ng mga anak mo. Tumulo ang luha niyang hindi nauubos para sa asawa. Alam mo bang, nasa grade 2 na ngayon sina Madison at Allison? Matatalino silang mga bata at nag-e-enjoy mag-aral. Si Raymart pala, na-promote na sa kumpanya ninyo. Ang kaso, inilipat siya sa ibang probinsya. Patuloy niyang kwento. Ikaw, Eman, kumusta ka na riyan? Hinaplos-haplos niya muli ang salamin. Dadalawin ulit kita bukas. Sa ngayon, susunduin ko muna ang kambal natin. Hinalikan niya sandali iyon bago umalis.
Kasalukuyang hinihintay ni Dayan ang mga anak sa isang pampublikong eskwelahan. Kung noon ay pangarap nilang mag-asawa na sa pribadong paaralan ng mga ito dalhin, ay hindi na niya nagawa. Matapos mawala ang asawa, ay pinili niyang bumalik sa pagbe-bake ng cake para may kaunting income. Hanggang sa may bumisina na ikinagulat niya. Mrs. Velasco? Nilinga niya ang isang SUV na huminto. Bumaba ang isang babae mula roon. Kayo nga, Mrs. Velasco! Nanatili siyang nakakunot noo dahil hindi niya mamukaan ng kaharap. Ako po si Janet, employee ni Sir Eman. Kasama po namin si Sir Raymond sa Finance Department bago ang promotion niya. Oh, Janet, kumusta? Napagtanto naman niya. Mabuti naman po, kayo po. Si Sir Eman, kumusta na po siya? Sunod nitong tanong. Lumungkot ang kanyang anyo. Hindi mo ba nabalitaan? Tanong ni Dayan. Hindi pa po ba siya nakaka-recover? Recover? Naguguluhan ulit niya. Opo, recover matapos ang plane crash. Janet, hindi na talaga makakapag-recover ang asawa ko dahil wala na siya. Malungkot niyang balita. Natigilan ito bago nag-arko ang kilay. Anong wala na po? Katatawag lang po sa akin ng asawa ko na nasa Canada at nakita niya po doon si Sir Eman. Flight na nga daw po niya bukas para bumalik sa kumpanya. Buong detalye ni Janet na sinabi sa kanya. Hindi alam ni Dayan kung anong sasabihin. Nakaawang ang labi niya pero walang lumalabas mula roon. Mami! Nilingon niya ang kambal na tumatakbong palabas ng gate bago ang malakas na bumisina sa nakahintong kotse ni Janet. Sige po, Mrs. Velasco, mauna na po ako. Paalam nito bago nagmamadaling sumakay sa sasakyan. Sandali, Janet! Hawak-hawak niya sa kamay ang mga anak habang nagkakagulo ang mga bata sa paligid nila. Nagmamadali si Dayan sa pagpasok sa kanilang apartment. Nang magtungo ang mga anak sa kwarto, ay kinuha niya ang cellphone. Hello, Ivy? Oh, Dayan. May nakausap ako kanina. Si Janet. Si Janet? Yung employee ng company? Oo, at may sinabi siya sa akin. Buhay daw si Eman. Buhay ang asawa ko. Naluluha sa tuwa niyang balita. Ano? Paano? Bakas sa boses ni Ivy ang gulat at pagtataka. Nakita siya ng asawa ni Janet sa Canada. Si Emilio na asawa ni Janet? Oo. Umaapaw ang saya sa puso ni Dayan. Hindi niya alam na kung bakit noon pa man, sa sulok ng kanyang puso at isipan, naniniwala siyang buhay na buhay ang asawa. Si Raymart ba? Tanong ni Dayan at baka matulungan siya ng asawa ng kaibigan na alamin ang lahat. Alam mo naman, di ba? Simula nang mawala si Eman, inilipat na siya ni Ma'am Conchita sa Batangas, kaya wala na siyang alam sa nangyayari sa kumpanya. Naiintindihan ko. Bukas, ako mismo ang pupunta sa kumpanya para makita ang asawa ko. May ngiti pa rin siya nang ibaba ang cellphone. Punong-puno ng pag-asa ang puso niya na matitigan muli ang mga mata ng asawa. Hindi rin nakatulog si Dayan sa buong magdamag. Mabilis siyang kumilos pagsikat ng araw. Ibiniling niya ang mga anak sa tagapag-alaga ng mga ito bago siya nagpunta sa kumpanya ng asawa. Hawak-hawak niya ang wedding ring na suot habang may luha. Alam ko, Eman, hindi mo kami iiwan. Sa bungad pa lang ay rinig na niya ang umuugong na palakpakan sa lobby nang makarating sa kumpanya ng mga Velasco. Nagmamadali siyang lumapit doon. Let's welcome back my son Emmanuel! Tuwang-tuwang anunsyo ni Conchita habang nakaabresyete sa braso ng anak. Patuloy ang palakpakan ng lahat. Maraming salamat sa warm welcome ninyong lahat. Looking forward ako makapagtrabaho muli kasama kayo. Sagot ng nakangiting si Eman. Sir, welcome back po! Kinamayan siya ng ilang mga empleyado. Akmang lalapit ang naiiyak na si Dayan papasok ng building. Tanaw-tanaw niya ang isang lalaking nakatalikod na pamilyar ang tindig at kilalang kilala ng kanyang puso. Nang pigilan siya ng gwardya. Sandali, ma'am. Bawal ho kayo rito. Sandali lang po. Kakausapin ko lang si Eman.
Pagpupumilit niya, pero pigil-pigil siya nito sa magkabilang braso. Ma'am, bawal nga ho kayo rito. Eman! Eman! Nandito ako! Napalingon si Eman sa labas ng kumpanya. Naroon ang ilang gwardya na tila may babaeng pinipigilang pumasok. Who's that? It's nothing, anak. Isang pulubi na wala sa tamang pag-iisip. Halika na sa loob. Jones! Tawag ni Conchita. Dalhin si Eman sa office niya. Yes, ma'am. Muling lumingon si Eman sa boses na paulit-ulit na tinatawag ang pangalan niya. Humarap ang nakangiting ina sa kanya. Sige na anak, marami ng trabaho naghihintay sa'yo. Mabigat ang paa niyang naglakad at sumakay sa elevator kasama si Jones na sekretary ng ina. Ngiting-ngiti si Conchita sa anak. Nagdilim lang ang mukha nito nang tuluyang magsarado ang pinto ng elevator. Bumaling ito sa labas ng kumpanya bago galit na nagtungo roon. Eman! Pagod na pagod si Dayan sa patuloy na pagsubok na pumasok sa kumpanya. Mama? Nakita niyang pababa ng mahahabang hagdan ng biyanan. Mama! Automatikong hinarang siya ng gwardya palapit dito. Si Eman ho. Siya ang kasama niyo kanina, di ba? Siya yung nakita ko. Nababaliw ka na, Dayan. 1 taon nang patay ang asawa mo. Hindi ho patay ang asawa ko. Mariin niya ring putol dito. Nababaliw ka na. Si Eman ho ang nakita ko. Kahit likod niya, kilalang kilala ko. Kaya hindi niyo ako maluloko. Namatay ang asawa mo sa plane crash. Don't act like crazy here. Hindi ho ako nababaliw. May nakakita sa kanya sa Canada. Buhay na buhay. Nagkatitigan silang magbiyanan. O sige, kung buhay nga siya, bakit hindi siya nauwi sa inyo? Sige nga. Paghahamon pa ni Conchita. Hindi naman makasagot si Dayan. Nakita mo na? Hindi na babalik ang asawa mo. At tigil-tigilan mo ang pagtawag sa akin ng mama. Wala akong koneksyon sa tulad mo. Pagkatapos sabihin iyon, ay bumaling ang biyanan sa mga gwardya. Huwag na huwag niyo siyang papapasukin. Tumalikod na ito at pumasok sa loob ng kumpanya. Ma'am Conchita! Tawag niya sa ina ng asawa. Muli siyang naglakad pero naroon pa rin ang matitibay na gwardya. Naiiyak sa inis niyang tiningala ang building kung nasaan sigurado ang kanyang asawa. Ngayon, naiintindihan ko na Ivy kung bakit parang hindi apektado si Mama sa pagkamatay ni Eman. Kasi hindi naman talaga siya patay. Paikot-ikot si Dayan habang nasa parking lot ng kumpanya ng asawa. Kasalukuyan niyang kausap sa kabilang linya si Ivy para ipaalam dito ang balita. Ibig sabihin, totoo nga buhay siya? Oo, sigurado ako. Si Eman yung nakita ko kanina sa loob. Kaya ayaw kong hayaang makapasok ng nanay niya. Pero Dayan, bakit hindi siya nagpapakita sa inyo? Napahinto siya sa pag-ikot. Iyon ang dapat kong alamin, Ivy. At sigurado ako, may kinalaman si Mama rito. Sigurado niyang wika. Natanaw ni Dayan ang biyanan na pinapayungan pa ng gwardya. Tatawagan kita mamaya. Agad niyang ibinaba ang cellphone bago nagtago sa likod ng kotse. Bantayan niyo ng maigi ang Sir Emmanuel ninyo. Huwag niyong hahayaang makalapit yung babaeng baliw kanina. At kahit si Raymart at iba pa niyang kaibigan. Maliwanag? Yes, ma'am. Sagot ng mga ito. Nagingit-ngit siya sa galit habang naririnig ang bili ng ina ng asawa. Nang umalis ang sasakyan, ay doon lang siya lumabas mula sa pagkakakubli. Kailangan kong makita ang asawa ko. Paninindigan niya. Sa likod ng building si Dayan nagtungo. Nang makita ang roving guard, ay agad siyang tumalikod. Sa tabi ay nakita niya ang ilang cleaning tools. Ma'am Dayan? Kinakabahan siyang napalingon. Pero nawala rin ang kabang iyon nang makita si Dennis. Bawal ho kayo rito. Hinawakan niya ito sa braso kaya napahinto. Tulungan mo ko, Dennis. Ma'am, mahigpit po ang bili ni Ma'am Conchita na bawal kayo sa loob. Gusto ko lang makita ang asawa ko. Yun na nga po, bawal kayong lumapit kay Sir Eman o kahit na sino sa aming lahat. Bukod doon sa sekretary ni Ma'am Conchita. Mabilis niyang kinuha ang kamay nito
habang bumabaha ang pagmamakaawa. "Pakiusap, Dennis. Sandali lang ako sa loob." Marahan ang paglalakad ni Dayan habang itinutulak ang janitorial cart. Malikot ang mga mata niya nang may humarang sa kanyang isang empleyado. Iniwas niya ang muka nang silipin siya nito. Ibinaba niya pa ang suot na sombrero. "Ating janitress, daan po kayo sa table namin kasi may natapong kape." Utos nito. Opo." Sinubukan niyang ibahin ang boses. Nang umalis ito ay nagmamadali niyang itinulak ang hawak. Abot-abot ang tahip ng dibdib niya habang nakatuon ang mga mata sa pinto ng opisina ng asawa. Mabilis niya iyong binuksan at agad ding isinarado. Napatingin siya sa lalaking nakaharap sa glass wall kung saan matatanaw ang kaharap ng mga building. Hanggang sa dahan-dahan itong humarap at halos mahulog ang puso niya nang literal nang makita ang asawa. "Eman?" Umiiyak siyang lumapit. Sabik itong niyakap. "Alam ng puso ko, buhay ka at babalik ka." Umaagos ang masasagana niyang mga luha habang mahigpit ang yapos dito. "Sandali." Pilit na inalis ni Eman ang mga braso niya at lumayo. Nang magtama ang mga mata nila, ay nabasa ni Dayan ang pagtataka at galit sa mga mata nito. "Who are you?" Napakurap siya kasabay ng pag-awang ng labi nang marinig ang tanong na iyon mula sa asawa. "Bakit basta mo na lang ako niyakap? Sumagot ka!" Galit na ulit nito nang hindi siya makakibo. Ako ang asawa mo. Ako to, si Dayan." Matagal na naghinang ang kanilang mga mata. "Eman, alam ko na buhay ka, pero bakit hindi ka nagpakita sa amin?" Hinawakan niya ang kamay nito. "Hindi kita kilala." Para siyang sinampal ng mga salitang yon. Bumitaw ito sa pagkakakapit niya. "At wala akong asawa." "Eman!" "I'm sorry, baka nagkakamali ka." Pilit na kinuha muli ni Dayan ang kamay ng seryosong asawa. "Ano bang sinasabi mo?" "Sinabi ko na hindi kita kilala." "Eman!" "Hindi nga kita kilala." Pabaliyang bumitaw ito sa kamay niya, kaya nawalan siya ng balanse at napaupo sa sahig. Tila nabigla naman si Emmanuel at nag-aalalang tiningnan ng babae. May luha siyang tiningala, kaya kumibot ang puso niya nang hindi niya alam kung bakit. "I'm sorry." Kusa siyang bumaba, hinawakan ito para alalayan. "Eman, ako ang asawa mo." Inis niyang sinalubong ang mata nito. "Nagkakamali ka, miss. Hindi kita kilala at hindi ako ang asawa mo." Akmang itatayo siya ni Eman nang kumapit siya sa braso nito. Yumuko at doon na paiyak. "Sabihin mo, nagbibiro ka lang. Sabihin mong naaalala mo ko, Eman." Hindi naman alam ni Emmanuel ang mararamdaman habang pinagmamasdan ang babaeng umiiyak sa kanyang braso. Dahan-dahang itinaas ni Dayan ang muka. "Ano bang nangyari? Bakit ka naging ganito?" "I'm sorry, pero hindi talaga kita kilala." Nagmamadaling pumasok si Dennis sa loob. "Ma'am Dayan!" Doon lang siya napalingon. "Paakyat na po si Ma'am Conchita." Binalikan niya ng tingin ng kaharap na seryoso siyang pinagmamasdan. Natataranta siyang tumayo, kasunod ito. "Eman, babalikan kita." "What do you mean?" "Hindi ko alam kung anong nangyari sa'yo. Hindi ko alam kung bakit hindi mo na ako maalala. Pero sisiguraduhin ko na maaalala mo ang lahat." Matatag niyang sabi. "Ma'am Dayan, kailangan niyo na pong umalis." Untag ng kinakabahan si Dennis. Napatingin na lang si Emmanuel sa pagbitaw ng babae sa kamay niya. Tumalikod na ito bago muling sinuot ang face mask. May kung anong parte sa puso niya na gusto itong pigilan, pero hindi naman magawang kumilos ng kanyang katawan. Dire-diretso ang lakad ni Dayan nang lumabas ng opisina ng asawa. Makakasalubong niya ang biyenan, kaya itinulak na niya ang janitorial cart. "Aray!" Bulalas nito nang hindi niya sadyang magulungan ng paa. "Bulag ka ba?" "Pasensya na po, ma'am." Yukong-yukong paumanhin niya bago muling itinulak ang cart paalis.
Magkasalubong ang kilay ni Conchita. Nang sundan ng tingin ang janitress na palayo. Hingal na hingal si Dayan nang alisin ang suot na face mask matapos lumabas ng kumpanya. Nasa isip pa rin niya ang naging reaksyon ni Eman nang sabihin niyang siya ang asawa nito. Dayan! Napalingon siya sa mahinang boses na iyon. Ivy! Sandali silang nagyakap na dalawa. Halika na, baka makita pa tayo ni Mama. Nandito ang kotse ko. Iginiya siya ng kaibigan pasakay sa sasakyan nito. Dahan-dahang umupo ang naguguluhan at nangihina na si Emmanuel. Anak, anong problema? Takang tanong ng ina nang makapasok sa kanyang office. Marahan niyang sinalubong ang tingin nito. May asawa na ba ako? Nakita niya itong natigilan. Kung ganun, posible bang may anak na rin ako? Ma, answer me. Untag niya habang mataas ang dibdib. Ano bang sinasabi mo? Kinakabahan ang ngiti sa labi ni Conchita nang lumapit kay Eman. Wala kang asawa at wala rin anak. May nagpunta ba ritong babae at sinabi yun sa'yo? Lihim ang gigil ni Conchita sa likod ng maliit na ngiti. Sino ba siya, Ma? Sinapo ni Emma ng ulo. Muli niyang tiningala ang ina. Bakit pa ulit-ulit niyang sinasabing asawa ko siya? Anak, listen to me. Hindi mo asawa ang babaeng yon. Then who is she? Sa galit ay nahampas niya ang mesa. Takot na napatitig sa kanya ang ina. Isa lang siyang babaeng obsessed sa'yo. Obsessed? Hindi niya kumbinsidong balik tanong. Oo anak, gustong-gusto ka ng babaeng yon. Kaya niya siguro sinasabi yun sa'yo. Don't worry, hindi ka na magugulo ng babaeng yon. Huminga si Emma ng malalim bago umupo. Tiningnan niya ang mga trabaho sa mesa. Napilitan siyang bumalik sa kinauupuan. Okay, I will just forget it. Anyway, please inform the HR department to hire a new secretary for me. Binuksan na niya ang isang folder at nagsimulang magbasa. Yes, anak. Nang lumabas ang ina, ay doon lang siya huminto at napatitig sa kawalan. Bakit hindi niya magawang paniwalaan na obsessed lang ang babaeng iyon sa kanya? May kung ano sa puso niya na hindi niya basta maipaliwanag. Nagka-amnesia si Eman. Ano? Kausap ni Dayan at Ivy sa naka-loudspeaker na cellphone ni Raymart habang nasa sala. Oo Dayan, siya lang ang nakaligtas sa plane crash. Pero pinalabas ni Ma'am Conchita na kasama siya sa mga namatay. Nanginginig ang magkadaupang palad niya habang naririnig ang katotohanan na pilit itinago sa kanya ng biyanan. Idiniretso si Eman sa Canada para doon magpagamot at mag-recover sa head injury na nakuha niya sa naging aksidente. At dahil matindi ang naging pinsala sa ulo niya, kaya siya nawala ng alaala. Patuloy pa ni Raymart. Naluluhang napatingin si Dayan kay Ivy. Buhay si Eman! Buhay ang asawa ko! Nakangiting tumangu-tangu ang kaibigan na hinawakan pa siya sa kamay. Pero Dayan, hindi kanya natatandaan. Mahigpit din ang bili ni Ma'am Conchita sa mga empleyado na walang magpapaalam ng tungkol sa iyo at sa mga anak niyo. Malungkot na dagdag nito sa kabilang linya. Ayos lang Raymart. Ang mahalaga, nakaligtas si Eman at gagawa ako ng paraan. Determinadong wika ni Dayan. Paano? Tanong ni Ivy. Naniniwala akong alaala lang ang nawala sa kanya, hindi ang puso niya. Kami ng mga anak niya, hindi lang nasa alaala niya. Ipaparamdam ko sa kanya na totoo ang lahat ng sinasabi ko, na ako ang asawa niya. Sa anong paraan? Usisa ng kaibigan. Tamang-tama Dayan, hire ng sekretary ang CEO ng kumpanya. Bakit hindi mo subukan? Alok ni Raymart. Pero hindi naman makakalapit si Dayan doon. Nag-aalalang segunda ni Ivy. Lahat ng pagkakataon, kukunin ko. Kung yun lang ang tanging paraan para maibalik ko ang alaala ng asawa ko. Hinihintay ni Dayan ang mga anak sa gate matapos sunduin ito ng service na tricycle mula sa school. Mami! Magkahalo ang ngiti at luha niya nang panoorin ng kambal habang tumatakbo. Bago pa makalapit ang mga ito, ay pinunasan niya ang mga luha. Bumaba siya
at sandaling niyakap ang mga anak. Kumusta ang school? Nakakuha po ko ng 3 stars. Ipinakita ni Madison ang kamay na may tatak na pula. Very good anak. Hinalikan niya sa pisngi ang batang babae. Ako rin, Mami. Meron akong perfect score. Inilabas pa ni Allison ang test paper mula sa bag. Congrats, anak ko. Hinalikan niya rin ito sa pisngi hanggang sa lumungkot ang anyo ng isa sa kambal. Bakit, anak? Takang tanong niya. Sana makita rin ito ni Daddy. Sagot ni Allison. Huwag kayong mag-alala mga anak. Makikita rin ng daddy niyo yan. Dadalhin po ba natin to sa columbarium? Tanong ng nakangiting si Madison. Inilapit niya ang mga anak. Madison, Allison, may gusto sana akong sabihin sa inyo. Nakatunghay lamang ang kambal sa ina. Hindi totoong wala na ang daddy niyo. Buhay siya, kaya makikita at makakasama niyo pa siya. Buhay si Daddy? Ulit ng tuwang-tuwang mga batang tumatalon pa. Oo mga anak, at ibabalik siya ni Mami sa inyo. Pangako yan. Naluluhang pinanood ni Dayan ang kambal na nagyakap pa sa saya. At habang nakikita ang mga anak niya, ay mas lalong lumakas ang loob niyang ibalik ang ama ng mga ito na kanyang asawa. Nagmamadaling bumaba si Dayan ng taxi. Kip-kip niya sa dibdib ang folder, laman ng ilang requirements. Tinangala niya ang building kung saan siya mag-a-apply. Ma'am, kayo na naman ho. Bawal nga ho kayo rito. Automatikong hinarang siya ng gwardya. Hindi po ako manggugulo. Nakita niyo, narito ako para mag-apply ng trabaho. Itinaas niya ang folder. Ma'am, kahit na ho, mahigpit pong bili ni Ma'am Conchita na bawal kayo rito. Tinulak-tulak siya ng gwardya dahilan para mapaatras siya hanggang sa mawalan siya ng balanse matapos mapadpad ang mga paa sa bingit ng mababang hagdan. Ipinikit na lang niya ang natatakot na mga mata. Nang hindi maramdaman ang pagtama ng likod, ay dahan-dahan siyang nagmulat. Nagisnan niya ang muka ng asawa. Eman? Nasisilaw ang mga mata ni Dayan sa araw. Sandali silang nagkatitigan hanggang sa basta na lang siya nitong binitawan. Eman, salamat. What are you doing here? Seryosong tanong nito sa kanya. If you are here to make a scene, please stop. Mag-a-apply ako. Anong mag-a-apply? Lumapit ang gigil na si Conchita sa kanila matapos bumaba ng kotse. Hindi ka pwede rito at sigurado akong hindi ka papasa sa interview. Sugod nito. Humarang agad si Eman sa kanilang pagitan. Hayaan niyo na siya, Mama. Magiging sekretarya ko lang siya kung makakapasa siya sa interview. Sinalubong ni Emmanuel ang tingin ni Dayan na napahinga ng malalim. Tiningnan ng asawa ang mga gwardya. Let her in. Salamat, Eman. Nakunot noong nilingon siya nito. Ibig kong sabihin, Sir Eman. Ulit niya bago pumasok sa loob ng kumpanya. Pigil naman ang galit ni Conchita. Bumaling si Eman sa ina. Ang sabi niyo, may check-up kayo today. Pumunta na kayo sa ospital. Pero anak, yung babaeng yon. Hindi niya ako maloloko, Mama. Hindi ako magpapadala sa kanya. Anak, hindi mo naiintindihan. Nag-arako ang mga kilay niya habang pinanonood ang inang tila natataranta. Anong hindi ko naiintindihan? And why do you seem so nervous? Baka naman kayong may tinatago, Mama. Natigilan naman ng ina. Pilit kinakalma ni Dayan ang sarili habang naghihintay sa CEO's office. Nang magbukas ang pinto, ay agad siyang napatayo. Sir! Formal itong nagdiretso sa swivel chair katapat ang mesa. Yumuko para asikasuhin ang mga papel. Doon niya malayang napagmasdan ang mukha ng asawa na akala niya noon ay hindi na makikita pa. Pinunasan ni Dayan ang tumulang luha. Napaangat naman ang tingin si Emmanuel nang marinig ang tila pagsinghot ng nakatayong aplikante sa harap ng mesa. Anong nakakaiyak? Seryosong tanong nito. Umiling siya at ngumiti habang nanginginig ang labi. Wala naman, sir. Ang akala ko lang, hindi ko na makikita ang gwapong mukha niyo. Sandaling nagtagpo ang mga mata nila hanggang sa matauhan si Emmanuel.
I need you to stop obsessing over me. Ako po? Obsess sa inyo? Yes, look at you. Kulang na lang matunaw ako sa paraan ng pagtitig mo. Dahil na miss... Kusang natigilan si Dayan nang makita ang tumaas na mga kilay ng asawa. Wala po sir. Bawi niya at baka bawiin pa nito ang pagkakataon na ibinigay sa kanya. Napailing na lang si Emmanuel. I'm too busy to do an interview, so you're hired. Saad nito, hindi na pinagkaabalahan buksan ang folder na dala niya. Talaga Sir Eman? Pero ang sabi niyo, mahigpit ang interview niyo. Ayaw mo ba? Naghinang ang seryosong mga mata nila. Just submit your job application documents to the office management and they'll handle the rest. Hinawakan na nakangiting babae ang kamay niya. Napapikit si Eman bago sandaling pinilig ang ulo nang may tila maalala. Sir, salamat po. Natigilan si Dayan na makita ang naging reaksyon nito. Anong problema? Walang pagdadalawang isip siyang umikot sa lamesa para lapitan ng asawang nakaupo bago sinilip ang mukha nito. Tumayo si Emma na sinundan naman niya. Ayos ka lang ba? Ramdam ni Emmanuel ang palad ng babae sa likod niya na naghahatid sa kanya ng pamilyar na pakiramdam. Eman! Don't touch me! Napaigtad si Dayan nang sumigaw ang asawa. Iniwasan siya ng tingin nito. Just leave me for a moment. Yes sir. Hawak-hawak niya ang singsing sa palasingsingan nang lumabas ng opisina nito bago nag-aalalang nilingon ang nakasaradong pinto. Where's Emmanuel? Napatingin siya sa babaeng lumapit sa kanya. Bingi ka ba? I said, where is he? Nasa loob po ng office niya, ma'am. Akma itong maglalakad nang harangin niya. Sorry, ma'am. Pwede ko po bang malaman kung anong pangalan ninyo? Para ma-check ko kung may appointment kayo kay sir. Napangisang estranghera. I don't think I need an appointment. Bahagyang napakunot noo si Dayan. Sino po ba kayo? I'm Yvette, Emmanuel's girlfriend. Ngiting-ngiting pakilala nito. Tigalgal siya sa narinig. Kasabay niyon ang pagbukas ng pinto ng opisina sa likod. Emmanuel! Nasundan na lang ito ng tingin ni Dayan at parang literal na piniga ang puso niya nang makitang niyakap nito ang kanyang asawa. Sa pagkurap ng mga mata ay ang pagtulo ng kanyang luha. Pilit ang ngiti ni Emmanuel nang kumalas sa nobya. Ramdam niya ang kirot sa puso nang makita ang nakatalikod na bagong sekretarya na tila nagpupunas ng luha. Mabilis ang paglalakad ni Dayan paalis at baka hindi niya mapigilan ang sarili. Hindi siya pwedeng maunahan ng nararamdaman at baka mawala ang pagkakataon na makatulong siya sa pagbabalik ng alaala ng asawa. Hanggang sa may mabangga siya. Pasensya, ikaw na naman Dayan? Napatingin siya sa nakabanggaan. Naglinya agad ang noo niya na makita ang naiinis na mukha ng biyanan. Talaga bang para kang basurang pakalat-kalat? Mawalang galang na humam Conchita. Pero alam niyo bang may girlfriend si Eman? Nakangiti itong humalukip-kip. Doon ay may napagtanto siya. Sandali, kayo ho ba ang may pakana na maging nobyo ni Eman ng babaeng yon? Oh, bakit hindi? Ang tinutukoy mo lang naman na babae ay ang doktorang nag-alaga kay Emmanuel. Kung hindi niyo ho itinago na buhay pang asawa ko, ako sana ang nag-alaga sa kanya. Mangiyak-ngiyak niyang wika dito. Natigilan naman ang biyanan. Kung sinabi niyo lang ang totoo, nagampanan ko sana ang pagiging asawa niya. Bakit ho ba sinisira niyo ang buhay namin? Tanong niya pa nang humina ang boses. Akma siya nang sasampalin ng ina ng asawa nang mariin niyang pigilan ang pulsuhan nito. Matapang na tinitigan ni Dayan ang mga mata ng biyanan. Kahit anong gawin niyo, di ako susuko. Ibabalik ko si Eman sa pagiging asawa ko at ama ng mga anak ko. Padabog niyang binitawan ng kamay nito bago taas noong naglakad. Kung noong una, hinayaan niyang gawin lahat ng biyanan sa kanya, hindi na ngayon. Dahil gagawin niya ang lahat alang-alang sa kanyang mga anak. Tahimik ang paghikbi ni Dayan habang nakatayo sa rooftop.
Napahinto naman sa paglalakad si Emmanuel nang mahagip ng tingin ang sekretaryang mag-isa. Mahirap bang maging sekretary ko? Sir, sa paglingon ni Dayan ay naroon na ang asawa. Nakatayo, di kalayuan sa kanya at nakatanaw sa malayo. Hindi naman po. Bahagya pa siyang yumuko para itago ang mga luha. Nakita niya ang paglapit ng sapatos nito. Dahan-dahan niyang naitaas ang muka. Itinaas naman ni Emmanuel ang kamay para punasan ang pisngi ng kaharap. Pero natigilan din ito. Mabilis na ibinaba ang kamay. Kung ngayong first day mo pa lang, hindi mo na kaya, you can resign. Pagkasabi niyon ay tumalikod na si Emmanuel. Hindi ako magre-resign dahil may dapat akong patunayan sa'yo. Patuloy ni Dayan. Nagtaka man ay nagpatuloy sa paglakad paalis si Emmanuel. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Dayan bago sumunod papasok ng kumpanya. Nang makapasok si Emmanuel sa opisina at makaupo, ay lumapit si Dayan sa mesa. Inilagay sa tapat nito ang tasa ng kape. Thank you. Hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin. Napangiti siya ng maliit. Sa ganitong kaliit na paraan, kahit papaano ay napagsisilbihan niya ang asawa. Huminto si Emmanuel sa pagbabasa at tiningala ang nanatiling nakatayong sekretarya. Back to work. Utos niya. Yes sir. Dahan-dahan po kayo sa pag-inom ng kape ninyo. Mainit. Bili nito bago tumalikod. Napailing na lang siya at sinimsim ang kape. Natigilan siya na matikman iyon. Pamilyar iyon sa kanya. Ganitong-ganito ang timplang hinahanap-hanap niya na hindi niya maipaliwanag. At ito lang ang nakagawa. Nagtatakang sinulyapan niyang muli ang nakatalikod na sekretarya. Itinuwid ni Dayan ang likod na nangangawit. Nang sulyapan ang suot na relo, ay doon niya lang napagtanto na tanghalian na. Sir. Yes? Tanong ni Emmanuel na nakayuko pa rin sa binabasa. Kahit na nagkaroon ng amnesia ang asawa, ay hindi naman ito nakalimutan ang pagiging porsigido sa trabaho. Walang emosyon itong tiningala siya. What's wrong? Tanong nito. Muli siyang ngumiti. Lunch break na po. Go ahead and have your lunch. Kayo po. Huwag mo akong isipin. Kailangan niyo pong kumain sa oras. Kung di, aatakihin kayo ng acid ninyo. Ipinatong ni Emmanuel ang mga siko sa mesa. Nagtatakang pinagmasdan ng sekretarya. How did you know that? Kapag sinabi ko ang dahilan, hindi mo pa rin paniniwalaan. Lakas loob niyang tugon. What do you mean? Alam ko ang lahat ng tungkol sa inyo, Sir Eman. May peklat kayo sa tagiliran ng braso na nakuha niyo matapos kayong maaksidente sa kotse at mas gusto niyo marami ang creamer sa kape ninyo. Natigilan siya nang itaas nito ang kamay para pahintuin siya sa akma muling pagsasalita. At kung paano ko nalaman ang personal na bagay na yon dahil obsessed ka sa akin. Seryosong putol ni Emma na ikinahinto niya. Sir Eman, hindi totoo yan. Just take your break. Nagtitimpi nitong sabi. Sir, I said, just take your break. Napapikit siya sa singhal na iyon. Yes sir. Napilitan siyang lumabas at mariina na hawakan ng isinaradong pinto. Nasapo naman ni Emmanuel ang ulo na sumasakit sa tuwing kausap niya ang babaeng iyon na tila may gustong ipaalala sa kanya. Nasa restroom si Dayan nang tumunog ang kanyang cellphone. Hello, Ivy? Kasama ko ang kambal. Sinundo ko sila sa school. Gusto ka raw nilang kausapin. Sagot ng kaibigang, masaya ang tono. Pilit niyang pinagaan ang malungkot na loob. Ngumiti pa kahit hindi nakikita ng mga anak. Mami! Narinig niya ang sabay na boses ni na Allison at Madison. Kasama niyo na po ba si Daddy? Naging malungkot din ang ngiti niya. Makakausap na po ba namin siya? Tanong ni Allison. Nagbara ang lalamunan niya bago mahigpit na hinawakan ng cellphone. Hindi pa mga anak, pero huwag kayong mag-alala. Kung gaano niyo kagustong makita ang daddy niyo, ganoon din siya. Magtiis lang tayo ng konti ha? Impit ang iyak ni Dayan nang ibaba ang cellphone. Sigurado siyang
naging malungkot at dismayado ang kambal. Humarap siya sa salamin at pinagkatitigan ng sarili. Pinunasan niya ang luha. Kahit mahirap, gagawin niya ang lahat para sa mga anak. Dala-dala niya ang isang Tupperware habang naglalakad sa hallway nang may sumabay sa kanya. "You must be Diane." Nilinga niya ito at nakita niya ang doktorang tinutukoy ng biyanan. Huminto sila sa tapat ng pinto ng opisina ni Eman at nagharap. "Alam niyo po ba na may asawa na si Sir Eman?" Tanong niya. "Yes." "Bakit po kayo nandito?" "Ang sabi ni Tita Conchita, malapit na kayong maghiwalay." "Pero wala sa kanya ang desisyon yon." Sagot niya. "Just move on. Hindi ka na mahal ng asawa mo." Magkaiba ang hindi na mahal sa hindi na maalala. Katuwiran niya. "Look, kung mahal ka niya, hindi ka niya makakalimutan." Natigilan si Diane. "See? Ako, minahal niya ako sa loob ng 1 taon. Ako ang nag-alaga sa kanya. Minahal ko na siya." "Hindi mo siya totoong mahal." Lumapit siya at pinagkatitigan ng mata nito. "Dahil kung mahal mo talaga si Eman, hindi mo aabusuhin ang kalagayan niya ngayon." Nakita niya ang panggigigil sa anyo ni Yvette. "At kahit ano pang gawin mo, mali ang makipagrelasyon sa may asawa na. Isa kang doktora, huwag kang basta magpabulag." "What's happening here?" Tanong na nagtatakang si Emmanuel na lumabas mula sa sariling opisina. Mabilis na naglaho ang inis sa mukha ni Yvette nang bumaling sa kanyang asawa. Itinaas pa nito ang bitbit na take-out na pagkain. "I brought you your favorite meat pie, babe." Maarteng wika pa nito. Itinaas din ni Diane ang hawak. "Sir, pinagluto ko kayo ng tanghalian. Ito ang paborito niyong ulam." Tila nahirapan si Eman sa pagdedesisyon nang salit-salitan tingnan ng kanilang hawak. Nakataas pa ang isang kilay ni Yvette nang sulyapan siya. Huminga ng malalim si Emmanuel habang pinagmamasdan ang mga pagkain na naghihintay sa ibabaw ng mesa. Sinulyapan niya ang 2 babae na nakatayo sa tapat niya. Nakataas sa magkabilang kilay niya nang kunin ang kutsara. Magkadaupa naman ang 2 palad ni Diane habang pinanonood ang asawa. "Babe, why don't you taste your favorite first?" Tanong ni Yvette nang unahing tikman ni Eman ang nilutong adobo niya. Napahinto si Emmanuel sa pagkain. Tiningala ang halatang naiinis na nobya. "I've always had a meat pie, but I miss this dish." Pagtukoy nito sa niluto ni Diane. Nakahinga naman siya ng maluwag nang marinig iyon sa asawa. Nagbaling ito sa kanya at habang kumakain ay pinagmamasdan ni Eman ang sekretaryang parang huling-huli ang lahat ng gusto niya. "Hindi masarap?" Nakangiting tanong ni Yvette. "I think I've had this before. It tastes very familiar." Napangiti si Diane. Nagmamadaling lumapit si Yvette sa asawa at sadyang sinagi ang Tupperware dahilan para matapon ang laman niyon sa sahig. "Bakit mo ginawa yon?" Tanong ni Diane bago bumaba para pulutin iyon. Iginiya ni Yvette si Emma na tumayo. "You know what, babe? Let's just go out for better food." Sinulya pa ni Emmanuel ang nakaawang sekretarya na pilit nililigpit ang nasa sahig. "I said, let's go." Galit na bumitaw si Yvette sa kanya. "Are you just gonna stand there and stare at her?" Doon lang siya napatingin dito. "You got to decide now, Emmanuel. Ang sekretarya mong yan o ako na girlfriend mo?" Tumingala si Diane sa dalawa. Nilinga naman siya ni Eman at tila may gustong sabihin ang mga mata nito. "Fine." Naunang lumabas ang buwisit na si Yvette. Nagdadalawang isip si Emmanuel kung susunod sa nobya. Sandali pa silang nagkatitigan ng kanyang sekretarya bago siya napipilitang lumabas ng opisina. Naiiyak na pinagpatuloy ni Diane ang pagliligpit ng natapong pagkain. "Babe! Babe! Are you with me?" Nagising lang sa pagkakatulala si Emmanuel sa tanong na iyon ni Yvette. Naroon na sila sa restaurant at magkaharap. "Kasama nga kita, pero parang naiwan naman ang isip mo sa kumpanya." Iritang sambit nito. "I'm sorry." "Are you sorry for thinking about another woman while you're with me?"
Is she really just another woman? What do you mean? She said she's my wife. And you believe her? Natigilan si Emmanuel hanggang sa magsalita. There's something within me that makes me believe her. Galit na tumayo si Yvette. How dare you say that to my face? Sigaw nito bago siya nilayasan. At nang tumanaw sa glass wall, ay hindi ang nobya niya ang nasa isip, kundi si Dayan lamang. Bumalik muli si Emmanuel sa kumpanya. Papasok na siya ng mapahinto. Ramdam niya ang matinding pagsakit ng ulo na nasapo niya. Rinig niya ang pamilyar na boses ng babae habang may alaalang bumabalik sa kanya. Malabo ang rehistro niyon sa kanyang isip. May 2 bata rin na paulit-ulit tumatawag sa kanya ng daddy. Naiiyak ang nangihinang si Emmanuel sa sakit at tila binabare ng ulo. Eman! Agad na dinaluhong ni Dayan ang walang malay na asawa. Eman! Gising niya rito. Nilapitan siya ng gwardya. Isinampa nito sa likod ang kanyang asawa para madala sa klinik sa loob. Marahan ang bukas ng mga mata ni Emmanuel. Dahan-dahan siyang bumangon bago napatingin sa sekretaryang nakayuko sa tabi ng kama niya. Napakurap siya bago maingat na hinawi ang hibla ng buhok nito. Iba ang ibinibigay na pakiramdam sa puso niya ni Dayan. Huminto ang mata niya sa suot na wedding ring nito. Nagmulat naman si Dayan. Nang tumingala, ay nakita niya ang may malay ng si Eman. Automatiko niyang binangon ang kalahating katawan. Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos ka na ba? Anong nararamdaman mo? Masakit pa ba ang ulo mo? Gusto mo dalhin kita sa ospital? Akma siyang titindig nang magaan na pigilan ito sa braso. Dahan-dahan siyang napatingin sa mga mata nito. I'm fine. Maikling sagot ni Eman. Sigurado ka? Yes. Ano bang nangyari? The last thing I remember, my head hurt so bad. Nakita kitang hinimatay kanina. Nakauwi na kasi ang nurse. Gusto mo bang magpunta tayo sa ospital? Bakas pa rin ang pag-aalala sa anyo ni Dayan. No need. I'm okay now. Ngumiti si Emmanuel ng maliit bago nahagip ng tingin ng wall clock na nakasabit sa dingding. It's late in the evening. Why are you still here? Hinihintay kitang magising. Parang hinaplos naman ang puso ni Emmanuel sa narinig. This is not part of your job. Sino bang may sabing narito ako dahil sa trabaho ko? Nandito ako bilang asawa mo. Kusang natigilan si Dayan. Naghinang ang mga mata nilang dalawa. At wala siyang nakitang galit kay Eman. Doon, nakakita siya ng maliit na pag-asa. Naaalala mo na ba? Umaasang tanong niya. No. Nahihiya naman siyang napayuko. Gusto kitang maalala. Marahan na napaangat ng tingin si Dayan. Natitigan niya ang seryosong mga mata ni Eman. Tulungan mo akong makaalala. Oo naman, Eman. Naluluha niyang tugon. And I want to start with my ring. Kung asawa mo nga ako, nasaan ang partner ng singsing na yan? Sinulya pa nito ang wedding ring na suot niya. May ngiti niyang hinawakan iyon. Suot mo lagi ang singsing mo kahit na noong sumakay ka sa eroplano bago ang plane crash. Kaya hindi ko rin alam kung nasaan na yun ngayon. Napatangu-tangu siya. Napabuntong hininga si Dayan. Alam mo, ang dami ko pa sanang gustong ikwento sa'yo, pero siguradong naghihintay na ang kambal na mga anak natin. Ako na maghahatid sa'yo. Mabilis siyang lumapit sa asawa nang akmang bababa na ng kama para alalayan ito. Nawala naman ng balanse ang mga binti ni Emmanuel nang tumindig. Hawak niya ang likod ni Dayan nang bumagsak sila sa kama. Napaibabawan ito ni Dayan. Tensyonado sila habang hinahabol ang mga mata ng isa't isa. Naiiyak niyang hinawakan ang pisngi ng asawa. Maghihintay ako hanggang sakusa na akong bumalik sa alaala mo. Hinawakan naman ni Emmanuel ang kamay sa kanyang pisngi para damhin iyon. I can't wait for that day, Dayan. So ngayon, umuwi muna tayo. Baka hinahanap ka na ng mga anak mo. Tumango siya at inalalayan tumayo ang asawa. Napangiti naman si Emmanuel. Iba ang sayang hatid sa kanya ni Dayan na parang matagal na niya itong nakilala at nakasama. Nang makarating sa labas,
ay pinagbuksan siya ni Emmanuel ng pinto ng sasakyan. Salamat. Aniya. Tahimik silang lula ng kotse. Sumandal siya sa kinauupuan at tinanaw ang bintana. Nabanggit mo, kambal sila? Napalingon siya sa nagmamanehong asawa bago napangiti. Oo, isang lalaki at babae. Sina Madison at Allison. 7 years old na sila ngayon. Natural na napangiti si Emmanuel. I'd love to hear more about them. Pareho silang matatalinong bata. Si Madison, mahilig siyang magpaint. Si Allison naman, parang ikaw, mahilig sa sports. Nakangiti niyang kwento sa kanilang mga anak. Hindi ko pa man sila nakikita. I know, they are beautiful twins. Tumango naman siya. Sandali siyang sinulyapan ng may maliit ng ngiti na si Eman bago ito nagtuon sa pagmamaneho. Dito na lang, pwede mo na akong ibaba. Saad ni Dayan. Marahan na bang inihinto nito ang sasakyan? Akma niya nga alisin ang suot na seatbelt nang hawakan iyon ng asawa. Maybe I don't remember you yet, but my heart knows you enough. Dayan, just give me some time hanggang sa tuluyan kitang maalala. Ganoon na rin ang kambal. Maingat siyang hinalikan nito sa noo na ikinapakit sandali ng kanyang mga mata. Bago si Emma na mismo ang nagtanggal ng seatbelt niya. Bababa na po ako. Mag-ingat kayo sa pag-drive. Hinawakan na niya ang pinto para bumaba. Pero sandali niyang nilingon ng asawa. Alam mo bang, gustong-gusto ka nang makita ng mga bata? Pero kung makikita ka nila nang hindi mo sila kilala, masasaktan sila. At alam kong ayaw mo masaktan ng mga anak natin. Dahan-dahang tumango si Emmanuel. Tuluyan na siyang bumaba sa sasakyan. Huminto siya sa bintana at nagbilin. Ingat ka, Eman. Tuluyan nang umabante ang sasakyan. Isang hininga ang ginawa ni Dayan nang sundan iyon ng tingin. Hindi ka pa rin niya naaalala? Tanong ni Ivy habang nasa loob sila ng kwarto. Umiling naman siya. Malaking bagay na sa akin ngayon na gusto niya kaming maalala ng mga bata. Alam mo, kahit ano naman mangyari, mag-asawa pa rin kayo. Ang pagmamahal niyo sa isa't isa, hindi yun basta mawawala. Tama ka, Ivy, at sapat na yun na panghawakan na kahit mahirap, hindi ako basta bibitaw. May maliit siyang ngiti ng tingnan ng mga anak bago hinaplos-haplos ang buhok ng mga ito. Narinig ko ang nangyari sa inyo ni Yvette. Talagang mas pinapaboran mo ang babaeng obsessed na yun sa'yo? Mama, please. What now, Emmanuel? Huwag mong sabihin mas naniniwala ka sa kanya kesa sa akin. I don't know, Ma. Tumaas na rin ang boses niya nang tumayo mula sa pagkakaupo sa dining area. Magharap silang mag-ina sa almusal. Tiningala ng galit na si Conchita ang anak. Anong you don't know? Hindi ko rin maintindihan kung bakit ako nakukumbinsi sa sinasabi niya. Her words seem more true than what you're telling me. Natigilan si Conchita. At kapag nalaman ko na asawa ko talaga siya, hindi ko alam kung paano ko hihingi ng tawad sa kanya. At kung paano ko kayo mapapatawad sa pagtago sa akin ng katotohanan yon. Dagdag niya bago umalis. Patong-patong ang linya sa noo ni Emmanuel habang naglalakad. Matyaga namang naghihintay si Dayan sa labas ng opisina ng asawa. Good morning, sir. Bati niya rito. Seryosong pinagmasdan siya ni Eman, dahilan para pagmasdan niya lang din ito. At nang makapasok ito sa loob, ay sumunod na rin siya. May problema po ba, sir? Pansin niya ang tila problemadong asawa. Napahinto ito sa paglalakad bago siya hinarap. Marami lang akong iniisip. Muling nagtagpo ang mga mata nila. Nahihirapan ka ba? Malumanay niyang tanong habang naawa itong tinitigan. Lumapit si Dayan. Magaan na hinawakan ng isang kamay ni Eman. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Hindi ako nagmamadali. Katulad ng sinabi ko sa iyo nung bago ka umalis. Hihintayin kita. At wala akong pagod na gagawin yon hanggang sa maalala mo na ako at ang mga anak natin. Mahigpit na hinawakan ng naiiyak na asawa ang palad niya. Out of everyone, ikaw lang ang totoong may pakialam at nakakaunawa sa akin. Salamat, Dayan. Tumango lang siya ng may maliit na ngiti. Nanatili itong tinitigan siya. At dahil may isang taon ding
Hindi niya natitigan ng mga mata ng asawa ay nakaramdam siya ng kaunting kaba at alangan na parang ito ang unang beses nilang magkakilala. Sige na, magtrabaho na tayo. Akma siyang bibitaw sa kamay nito pero hindi iyon pinakawala ni Eman. Ibinabalik tuloy niyon ang lahat ng kanilang alaala, simula na magkaunawaan at bumuo ng sariling pamilya. Why did you marry me? Seryosong tanong ng asawa sa kanya. Dahil mabuti kang tao at hindi naman ako nagkamali. Noong nagpakasal tayo, hindi ka lang naging mabuting asawa. Naging mabuti ka ring ama. Sa mga mata ng kaharap, nakikita ni Emmanuel ang pagmamahal nito sa kanya at umaabot iyon sa puso niyang tila may malalim na koneksyon dito. Nakatitig si Dayan sa nangungusap na mga mata ng asawa. You sounds you're really in love with me. Nakangiting sambit pa ni Eman. Dahil ganoon ka rin sa akin. Hindi naman nagpapatalong tugon ni Dayan na mas lalong ikinangiti nito. Sandali silang natahimik. Nakakabingi ang katahimikan na iyon sa loob ng opisina at tanging paghinga lamang nilang dalawa ang maririnig. Marahang binitawan ni Emmanuel ang kamay niya. Nagtungo ang palad ng asawa sa likod ng kanyang bewang para kabigin siya palapit. Nagtapos sa labi niya ang mga mata nito. Inilapit ni Emmanuel ang mukha sa kanya at nang tuluyang maabot nito ang labi niya ay ipinikit niya ang mga mata. Kasabay niyon ang kanyang luha. Inawang ni Dayan ang labi para tanggapin ang halik na iyon. At habang marahan na nag-uusap ang kanilang mga labi, ay maraming alaalang bumabalik kay Eman. Marahan siyang lumayo sa kaharap at napahawak ang kamay sa ulong, matindi ang pagsakit. Malabo pa rin ang muka ng alaalang pilit bumabalik sa kanya. Eman? Agad na inalalayan ni Dayan ang asawa. Sumisigaw ito habang hawak ang ulo hanggang sa mapaluhod na. Eman, anong nangyayari? Nag-aalala siyang bumaba para rito. Sandali, tatawag ako ng tulong. Akma siyang tatayo nang pinigilan nito ang kamay niya. Naiiyak niyang niyakap ang may iniindang asawa nang biglang bumukas ang pinto. What is happening? Naroon si Yvette, kasunod si Conchita. Tulungan niyo si Eman! Naputol ang sasabihin niya nang purasahan siyang ilayo ng biyanan sa asawa. Anong ginagawa mo sa anak ko? Namumula sa galit nitong tanong. Wala akong gagawin na makakasakit sa kanya. Kung may taong kayang gawin yon, kayo mismo yon, na ina niya. Malakas siyang sinampigan nito na nakapagpatabingi ng kanyang muka. Hirap naman sa pagtayo si Eman. Pigil-pigil ito ni Yvette na lumapit sa asawa. Walang hiya kang babae ka para pagbintangan akong kaya kong saktan ng sarili kong anak? Dahan-dahang humarap ang naiiyak na si Dayan. Anak? Nagagawa niyong tawagin siyang anak habang itinago niyo sa kanyang katotohanan? Natigilan naman ang biyanan. Matatawag niyo bang ina ang sarili niyo? Patuloy niya. Akma na naman siyang sasampalin ng biyanan nang mariin niyang pigilan iyon. Kung totoong mahal niyo si Eman bilang isang anak, sasabihin niyo sa kanyang totoo at irerespeto ang mga desisyon niya. Irerespeto niyo na ako ang pinili niyang maging asawa. Mariin niyang pahayag. Natahimik si Conchita. Hindi ko hinihingi na magustuhan niyo ako, pero huwag niyong ipagdamot ang respeto sa akin bilang ina ng mga apo ninyo. Itinulak siya mula sa likod ni Yvette. Stop disrespecting my future mother-in-law! Hirap ang nanlalambot na si Eman sa pagitan nila nang akma siyang susugurin ni Yvette. Stop it! Kinakampihan mo siya sa harapan namin ni Tita Conchita? In case you forgot, inalagaan kita. Sinusumbatan mo ba ako? Putol ni Eman. I never asked you to do that, Yvette. Sino ang gagawa nun para sa'yo, Emmanuel? This woman who claims to be your wife? Napakurap si Dayan sa narinig. I was there for you when you were in a coma. Ako lang. I was the only one. Isang masamang tingin ang ipinukol ni Yvette sa kanya bago umalis, kasunod ang biyanan. Akmang matutumba si Emma nang mabilis niyang alalayan. Nagkatinginan silang mag-asawa bago mahigpit na nagyakap. Inalalayang makaupo ni Dayan ang nakabawi ng si Eman. Nagpaalam siya sandali
para kumuha ng tubig. Pagbalik ay umupo siya sa tapat ng asawa. Patawarin mo ako. Why are you the one apologizing? Hindi kita naalagaan noong naaksidente ka. Hinawakan ni Emma ng kamay niya. Wala kang kasalanan, Dayan. Ang akala naming lahat, wala ka na. Araw-araw ka naming pinagluluksa. Kung alam ko lang na buhay ka pa. Naiintindihan ko. At ngayon, mas marami pa akong dapat na unahin para matapos na ang lahat ng to. Anong ibig mong sabihin? Magpupunta ako sa doktor para malaman ko ang tunay kong kalagayan. Masuyong sinapo ni Emma ng kanyang dalawang pisngi. Pagkatapos, babalik ako sa iyo ng mga anak natin. Pumatak ang mga luha niya sa narinig. Hinawakan niya ang mga kamay nito na nasa kanyang pisngi. Hihintayin kita. Mabilis niyang niyakap si Eman. Hindi man tuluyang nakakabalik ang alaala nito, sapat na ang nagkakaunawaan ng kanilang mga puso. You're going to the hospital? Susunod-sunod si Yvette kay Eman na palabas ng bahay. Yes, may kailangan akong malaman. You can't do that. Hinarang siya nito. Tama si Yvette. Singit naman ng ina na lumapit. Nasa Canada ang lahat ng medical records mo. Naroon din ang neurologist mo na kasama ni Yvette. Dagdag nito. Kung gusto mo talagang malaman ang nangyari sa'yo, then let's go back to Canada. Alok ni Yvette. Pinakatitigan ito ni Eman. Malapit nang bumalik ang daddy niyo. Konting tiis na lang mga anak. Kaharap ni Dayan ang kambal. Excited na po kaming makita si daddy. Masayang sambit ni Allison. Dayan! Sunod-sunod ang katok sa pinto ng bahay nila, kaya nagmamadaling binuksan niya iyon. Raymart? Ivy? Dayan, may kailangan kang malaman. Balita ng kaibigan bago nagbaling sa asawa. Galing ako sa kumpanya para sana bisitahin si Eman, pero wala siya doon. Kinakabahang sabi ni Raymart. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan niyang tanong. Wala raw doon ang asawa mo dahil isinama pabalik sa Canada ng biyenan mo at ni Doktora Yvette. Ano? Mami! Si Daddy! Umiiyak na wika ng kambal. Sundan natin sila. Natataranta niyang sagot. Let's go! Nandito ang kotse ko. Inilalayan sila ni na Raymart at Ivy palabas ng bahay at makasakay ng kotse. Nakatanaw si Eman sa labas ng airport. Hawak-hawak niya ang isang travel bag. Let's go, Emmanuel? Tanong ni Yvette. Hindi ko makontak si Dayan. You can talk to her kapag nakarating na tayo sa Canada. Umabresyete ito sa kanya. Pilit siyang iginiya na maglakad. Eman! Tumatakbo si Dayan sa malawak na airport habang hawak sa magkabilang kamay ang kambal. Daddy! Salit-salita naman ang pagtawag ni Allison at Madison sa ama. Napalingon si Emmanuel sa mga boses na iyon. Sinalubong sila ng ina. Boarding na! Let's go na anak? Tanong ni Conchita. Mabigat sa loob niya ang bawat paghakbang. Eman! Huminto ang mga paa niya. Eman! Hinihingal si Dayan nang huminto sa airport line barrier kung nasaan ang mga pasahero. Napatingin si Eman sa batang babae at batang lalaki na kasama ni Dayan. Daddy! Sabay na sambit ng mga ito. Napangiti siya habang nagbabadya ang luha. We need to go. Untag ni Yvette. Huwag kang umalis, Eman. Sinulyapan niya ang umiiyak na si Dayan. Kung hindi mo na naaalala ang mga nangyari nun, gagawa tayo ng mga bagong alaala. Kasama ang mga anak mo. Huwag ka nang umalis, Eman. Natatakot ako na hindi ka na naman makabalik sa amin. Napatungo ang nagsisising si Conchita habang nakikita ang mag-iina. Akmang hakbang si Emmanuel nang pigilan siya ni Yvette. Don't do this! I'm sorry. Totoo man na asawa ko siya o hindi, siya ang gusto kong makasama. Naglakad na siya nang hilahin siya nito ng malakas. Dahil hindi siya handa sa lakas na yon, ay dumulas sa mga paa niya. Eman! Nag-aalilang sigaw ng lahat nang humampas ang ulo nito sa sahig. Anong ginawa mo sa anak ko?
Baling ni Conchita kay Yvette. Hindi rin makapaniwala ang anyo nito sa nagawa. Dayan, tulungan mo ako! Dalhin natin ang asawa mo sa ospital! Patawarin mo ako. Napatingin si Dayan sa biyenan na huminto sa tapat niya. Naroon sila sa ospital, sa labas ng kwarto ng asawa. Alam kong kulang ang salitang ito. Hinawakan niya ang kamay ng biyenan. Paulit-ulit ko kayong patatawarin. Naiiyak na napatingin si Conchita sa kanya. Kayo ang ina ng asawa ko. Hindi ko siya makikilala kung hindi dahil sa inyo. Napaiyak ang biyenan na napayakap sa kanya. Patawad anak. Tinanggap niya iyon habang may luha. Magsimula tayong muli ng bago mama. Sagot niya. Nang magkalas ay tinawag ni Dayan ng kambal na hawak ng kaibigang si Ivy. Mga anak, hali kayo rito. Emosyonal na pinagmamasdan ni Conchita ang dalawang batang pinagmano ni Dayan. Siya ang mama ng daddy nyo, ang lola Conchita nyo. Pwede ko ba kayong yakapin mga apo? Lumuluhang tanong ng matanda. Tumango ang kambal na niyakap na mahigpit ng lola ng mga ito. Nakangiting pinanood naman sila ni na Ivy at Raymart. Marahang iminulat ni Eman ang mga mata. Dahan-dahan siyang bumangon paupo. Eman? Lumapit agad si Dayan sa asawa. Kumusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Sino ka? Natigilan naman siya bago hinawakan ng kamay nito. Ako si Dayan, ang asawa mo. Pinagkatitigan siya ni Eman bago niya nakita ang magandang ngiti nito. Napakunot noon naman siya. Alam ko, sagot nito. Naaalala mo na ako? Naiiyak niyang tanong. Makalimutan man ang isip ko, pero ang puso ko, hindi kailanman Dayan. Napangiti siya kasabay ng maraming luha. Pinunasan nito ang kanyang pisngi. Naaalala ko ng lahat. Patawad at nakalimutan kita ng sandali. Umiling siya habang umiiyak. Naniniwala akong kahit anong mangyari, ang pagmamahal natin ang magpapaalala sa isa't isa. Hanggang sa seryoso silang magkatitigan, marahan siyang hinilas sa kamay nito, paupo sa kama. I miss you, Dayan. Namiss din kita, Eman. Isang halik ang ginawa ng asawa sa kanya. Lumalim pa ang halik na yon nang biglang bumukas ang pinto. Daddy! Nakangiting sambit ni na Allison at Madison. Agad na tumayo si Dayan. Sinampa ang kambal sa kama, katabi ng ama ng mga ito. Niyakap ng batang lalaki si Eman. We miss you so much, Daddy! Namiss ko rin kayo. Pasensya na at nawala si Daddy, ha? Daddy, pumapasok na kami sa school. Ihatid mo kami, ha? Hiling ng batang babae. Oo naman. At bibigyan ko kayo ng reward kapag nakakuha kayo ng stars. Niyakap siya ng mga anak na talagang pinangulilaan niya. Napatingin si Eman kina Raymart at Ivy. Salamat sa inyo. Hindi niyo pinabayaan na mag-iina ko. Aniya, nakangiting tumango ang mga ito. Hanggang sa pumasok si Conchita, inabot ang isang singsing kay Dayan. Dapat ko nang ibalik ito. Sinulya pa nito ang anak. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko, Emmanuel. Pinapatawad ko na kayo, Mama. Naiiyak na napangiti si Conchita. Lumapit si Dayan bago kinuha ang kamay ng asawa. Dahan-dahan niyang isinuot ang wedding ring dito. Katulad ng ipangako ko sa iyo nang ikasal tayo. Tininan niya sa mga mata si Eman. Sasamahan kita sa hirap at ginhawa, sa sakit man at kalusugan. Wika niya nang maisuot ang singsing. Magaan na hinawakan ni Emma ng isang pisngi niya. Mahal kita, Dayan. Mahal din kita, Eman. Hinalikan nila sa ulo ang kambal na anak at niyakap. Nang makalabas ng ospital si Eman, ay isinama na sila nito sa bahay ng biyenan. Doon sila nagsama-sama bilang isang buong pamilya. Pagkatapos ng nangyari, napagtanto ni Dayan na kung nakakalimot man ang isipan, ang puso ay hindi kailanman. Panandalian man siyang nakalimutan ni Eman, hindi naman siya nakalimutan ng puso nito. Sadyang kapag tunay ang pag-ibig, makalimot man o hadlangan ng paulit-ulit, ang tunay na